o natutulog pa itong mga taga-Amerika? Gising pa po. Nandiyan po, kanina pa. Yun, anong oras dyan, sister, sa Amerika, sister? 3:16 AM. Pareho po, 3:16 PM naman dito. Ito talaga, buhay na buhay, no? Talaga. Yun, para sa'yo, sister, yun ang pagtitis, pagtiyaga. Tapos kung malipat naman dito sa Europe, ang mga taga-Pilipinas, kung lalo ng mga panghapon, paggabihan, magtiis naman ang taga-Pilipinas. Anyway, umiikot lang ang mundo, mga kapatid, di ba po? Talaga na, kung saan tayo napapalagay, kung saan tayo naroroon, ay talaga ang Diyos po ang nabubuhay palagi kasi siya ang nanguna sa atin po. So, kung saan man tayo sa dakong mundo. So, yun, maganda ang puno, no? Isang puno ng ubas. Ang puno ng ubas ay talagang madali lang ito kasi nasa mababa lang na kalagayan. Ibig sabihin, madali lang siyang maputol at magupitan ng mga sanga at maalagaan. Yung sinabi ni Sister Linda, saan po kayo sa atin, sister? Nilda ba yun? Nilda po, Nilda. Saan Sa kayo sa ano atin? po, sa Bugo City po. Dire lang po sa norte. Okay, kasi ang marami kasing vision natin sa mangga din. Ang mangga, may mga punong mangga na ngayon na mga maliliit. Ibig sabihin, bagong tubo at ano tawag doon, may ibang klaseng mangga. Yung mga lumang mangga talaga sa Kana mga putot. Oh, yung mga lumang mangga sa Cebu ay mga malaking mangga talaga yan, giant yan. Hindi maalagaan mo kung hindi mo aakyatin, kung walang mga lubid kasi nakita ko yun yung paano ko talagang mahirap pa lang yung mangga na yan kasi mga malaking puno yan. So, kakaiba na sa mga mangga na ngayon na pipitasin na lang parang bayabas ng mga maliit na lang, no? So, talagang ang pangangalaga, yung pangangalaga po. So, diyan tayo mag-umpisa sa sinabing pangangalaga, pagpapalaga sa pangangalaga. Okay, bakit? Kasi ano natin na, iugnay agad natin sa mga pagbasa. Anong nangyari sa first reading? Sa first reading po ay mayroong pagtalo-talo yung mga panindigan na hindi maiwasan kasi ay may mga bagong converts, no? Yung ibig sabihin, yung mga Hudyo naging Kristiyano, yung mga Parisiyo, no? Okay, naging Kristiyano. At mayroon din mga Hintil, kasi ang mga Hintil ay labas naman sa pagka-Hudyo, hindi naman sila tuli, at talagang kailangan yung magpasya na matindi. Yung pangangalaga ang kailangan. Ano ba talaga ang panindigan na tama? Okay. May pagsubaybay. Yun. Sa pangangalaga, subaybayan mo talaga. Ay matindi ito ang hamon sa mga nakakatanda, no? Mga nauna sa panampalataya, lalo ng mga apostol. Kaya si Pedro at saka si Pablo at saka si Bernaba, habang nandoon sila sa nagmi-mission sa Hintil, ay talagang inano sila na inimbitahan na pumunta kayo sa Jerusalem at pag-usapan natin ito, pagpasyahan natin to together. Kasi tuloy-tuloy tayong mag-mission, may mga convert na naman ng mga Hudyo na hindi nga nakatira sa Jerusalem o sa Judea, nasa labas ng mga parte ng Greko, pero mga Hudyo iyon, ay ganun pa rin, may practice kasi sa tradisyon na magpatuli. Ay yung tuli, matindi iyan na sinasabing hindi lang ito tuli sa physical, sa mga Hudyo, inumpisa nila, nagtatapos yun sa sinabing spiritual. Ang panindigan doon na pag ang Hudyo ay nagpatuli, kasama siya sa sinasabing testamento, ibig sabihin pagkakasundo mo o pagkakasundo ng isang Hudyo sa tao. So, kung hindi ka magpatuli, ay wala kang kasunduan sa Diyos, wala kang kaugnayan sa Diyos, wala kang connection sa Diyos. Matindi yun. Kaya malakas yun. Kasi, Hudyo ka naman, hindi ka magpatuli, ay wala kang kasunduan. Itsapoira ka, labas ka sa panampalatayang Hudyo. Ngayon, umiiral ito. Ibig sabihin, naging babaw ito sa mga convert na Hudyo, naging Kristiyano. Tapos, i-ano tawag doon? I-impose pa nila sa mga bagong convert na hindi na mga Hudyo na magpatuli kailangan. Kasi dahil sa pagpatuli na yun, yung physical na pagputol o ano pang mga paghiwa, ay doon na ugnay ang sinasabing testamento, kaugnayan sa Diyos. Ay hindi, sabi ng Bernaba ang Paulo, ay hindi na, wala na yan, hindi na kailangan ng physical. Yung physical na mga simbolo-simbolo na hindi na kailangan. Diretso na sila kung anong natanggap nila sa amin na
pinapangaral ang tawag doon buhay. Buongiorno. Sì. Senti, a -20 vieni su che passa la mia amica, poi, dici, okay. grazie. So, yun. May nagpreguntata na, may nagpa... so, anyway. So, mga kapatid, ganun lang talaga. So, ang pangalaga, pagkakasundo, importante ito, pagsubaybay. Kaya nga, i-resolvehin natin ito. Imbitahan ko kayo, pumunta. Yun ang nangyari sa dito sa chapter 15 ng Acts, na nangyari ang unang Council of Jerusalem. So marami na tayong council hanggang Vatican Council sa latest na kapanahonan, Vatican Council 1, Council 2, Council of Trent, marami na yung council. Ilan ang council we have? Tingnan nyo sister, ipag-i-google nga, the Catholic Councils of the Church. Sige nga, paki-google, parang 26, 27 yata, tingnan nyo. Mula sa Council of Jerusalem. Yun ang unang council. Ibig sabihin, council, kasi hindi lang nag-advise, kundi nagkurom sila, nagtitipon-tipon upang pagpasyahan ang malagang bagay kasi mahalaga yon. So doon ang pamangalaga, doon ang pagsubaybay. Importante ito mga kapatid. So ngayon, okay na tayo. Na-resolve nila iyon, natural, hindi na ipapataw, ipapatong o ano pa impose. Ang sinabing physical na pagtuli. May tuli man siya o hindi, hudyo man siya o hindi, okay na. Kasi ang kailangan na ang panampalataya, panalig mo kay Jesucristo, na sa buhay ni Jesucristo mayroon siyang ehemplo. Sa buhay ni Kristo, nagpasan siya ng cross hanggang sa kamatayan at nabuhay muli. Doon tayo nakasentro kay Kristo. Kasi natural, si Kristo ay Hudyo, hindi na natin sundin yun nga si Kristo ay nagpatuli nga Hudyo. Sa mga hintil, wala na tayo doon, yung mga ganyan. Kaya yung mga Kristiyano Katoliko, hindi na required na magpatuli physically. Okay. Natural, sa atin sa Pilipinas, mayroon pa rin practice na tuli sa mga lalaki, kalalakihan, kasi ibang motibo naman yun. Ibang, ano tawag yun? Ibang layunin. Yung sinabing cleanliness, kasi marami kasi sa mga malayong lugar, o yung mga bata pa lang naglalaro sa daan, wala na, practice pa kasi sa mga bata na, lalo na sa mga lansangan, talagang kahit ano na lang, tapos may mga germs, mga ganyan. So anyway, mga healthy ko naman yun, healthy condition o healthy solution naman yun para sa mga ganyan. Ibang motibo yun. So hindi yun sa religion ang pagpatuli sa mga Pilipino, sa mga kabataan. Okay. So, okay, dito po sa ating readings ay talagang pagpatuli, hindi yun nasa physical, kundi sa sinasabing pagputol, paghiwa, pagdidicate sa anong mayroon ka na panampalataya sa Diyos na buhay. Okay, kay Jesucristo, no? Diyos na buhay, na buhay muli. Kay Jesucristo, nakatuon ang pansin. Anong panampalataya natin? Kilalanin natin si Kristo. Kaya papasok tayo ngayon sa gospel. Tingnan natin gospel, yung pangalaga pagsubaybay. Anong requirements? Di ba, nandoon yung ama. Okay, ang ubas kasi, di ba? Nandoon yung ama, ang nangangalaga, nagsubaybay. Ang ama po sa langit, ng Diyos Ama sa langit. Nandiyan naman si Jesucristo. Habang si Jesucristo ay sinasabing, ako ang puno ng ubas o ubasan o ano pang puno iyan, talagang sinasabi natin sa ating Catholic Catechism na si Jesus po ay siyang body. No, body. The tree or body of Christ. Tapos tayo ang lahat ang mga branches, mga sanga. Okay, mga sanga sa itong body. Mga parts tayo ng body ni Kristo. Sa Catechism, yung body of Christ, and we are the branches. O we are the parts of His body. So, ganun po ang talinghaga sa gospel. Ganun din ang katekismo na we are part of the body of Christ. Si Jesus po, kung masiak, mabiak, o matanggal tayo sa kanyang katawan, ay nalihis na tayo. Malihis at mangingiba na. At iba ng tuluyan kasi iba na ang pinanggalingan. Kung ang sarili lamang, ito na, papasok tayo. Sa unang punto po sa pangangalaga ng Diyos, Jesucristo, si Espiritu Santo, ang importante, titingnan natin uli ang unang punto, yung personal na pagkakilala sa Diyos. Ano bang pagkakilala natin kay Jesucristo? Ano bang pagkakilala natin sa Ama? Kasi Catholic tayo Mayroon tayong pagkakilala kay Jesucristo. Jesucristo ay tao at Diyos, totoong tao at totoong Diyos. Sa Ama, Diyos Ama din na nasa langit. Siyang nagsugo ng utos kay Jesucristo. At si Jesucristo naman ang sumunod at nagpakumbaba. Lahat ng nagpakumbaba. Tapos, ibig sabihin, siya ang tumupad. Siya ang tawag doon? Nag-apply, nag-execute. Executive manager yung Ama. Nag-execute na Jesus. So, yun. Po. So, ang Espiritu Santo naman ang nagsubaybay, nagabay sa pangangalaga ng Ama. So,
napapaligiran tayo sa mga tulong ng banal na Santatlo. Okay, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pangalaga at saka pagsubaybay. Ang suggestion palagi ni Jesucristo na huwag ka lang umiwalay, huwag kang lumihis, huwag kang lumayo, kumapit ka sa the same siya na puno o katawan para hindi tayo mangingiba. Mangingibang galaw, mangingibang intention, mangingibang bunga. Yun. Ano nang galaw mo dyan? Bakit iba na? Bakit iba ng intention mo? Bakit iba ng layunin mo? Yun. Kasi hindi ka nakabilang. Okay? Hindi nakakabilang. Ganun po ang personal na hindi ito external lamang, kundi titingnan natin ang internal, no? Internal affair na ating pakipagrelasyon, sundo, ayon, ugnayan natin sa Diyos internally, sa ating puso, isip, ano na pa talaga. Naayon na talaga tayo kay Jesucristo, sa Ama at sa Espiritu Santo, at mayroon tayong tatlo na umiiral bilang Kristiyano Katoliko, hindi Kristiyano na Testimonio ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, kasi sabi nila Kristiyano din sila, okay lang yan. Pero tayo ay may banal na tatlo. Kilala ba natin ito? Yung tatlo na yon sa pagkakaiba nila, at habang sila ay nagkakaiba, nagkaisa pa rin. Okay? Nagkakasundo, nagunawaan ang tatlo, ang banal na tatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya nga nagmamahalan. Unang-una, sinasabi natin na ang panindigan na ang Diyos ay buhay at pagmamahal. The Lord is life and love, light, eternal. Ano pa? Ang Diyos po ay tinatawag na pag-ibig. Hindi muna sila ituring na pag-ibig kung hindi sila nagmamahalan muna. Na binigay ng ehemplo ang kanilang sarili. Nagmamahalan muna sila. So, ilan yung Diyos? Isa. Dahil nagkakaisa, nagkakasundo silang tatlo. Nagmamahalan silang tatlo. Okay? So, kaya ngayon ang una natin example. Nagkasundo kasi si Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaya nga, siya Diyos o silang Diyos ay pag-ibig. Tapos later on, ang pag-ibig na yon, in-exercise in Him, ayun po ang lumalabas na Diyos ay pag-ibig kahit dumating na sa atin ang pag-ibig na ito. So hindi lang naitago, hindi lang sa kanilang internally na sila lang nagtulungan, sila na nag-usap, sila na nagmamahalan, kundi ipinamahagi nila hanggang sa sangkatuhan na kanilang nilikha. Kaya nga nalaman din natin nga God really is love because through Christ, He really poured out His yung blood on the cross, no? Talagang ibinuhos niya ang kanyang dugo, kabanabanan ng dugo ni Jesucristo sa cross upang tayo maligtas. Kaya nga Diyos ay pag-ibig. Ganon din. Pero bago mag-ibigan, bago makita natin si Jesucristo, talagang pinatunayan niya na bago siya sumunod, bago siya magpapako sa cross, bago siya magpakumbaba, talagang bago siya pumunta sa mundong ito, sila muna doon sa langit ay nagmamahalan. God is love. Okay? Mula sa kalangitan hanggang ibinabahagi na sa atin. Okay? Yan, kakaiba talaga, no? God is love. Pero kung sila mang nagbasa o tayo nagbasa sa sinasabing 1 John chapter 4:8, yung 1 John chapter 4:8, God is love, parang dumiritso lang sila sa sinasabing pagbahagi na God is love because minamahal tayo ng Diyos. Dumiritso na lang sila dyan. O hindi tayo dyan, hindi po tayo. Bilang Kristiyano Katoliko, hindi tayo diretso dyan. Pag mabasa natin 1 John chapter 4:8, sabihin natin na bago ang Diyos na define na siya ang Diyos ay pag-ibig, kasi nagmamahalan sila mula sa kalangitan at sa kanan ibinabahagi ang kanyang buhay sa magitan ni Jesucristo. Amen? So dalawa ang sa atin, edition o tatlo o ano-ano pang yung pag-ibigan kasi tatlong banal sa tatlo. So kakaiba talaga ang ating interpretation ang pagbasa sa sinabing kabuuang pagbasa sa isang chapter taludtod lamang. Bakit nahantong tayo dito? Kasi yung puno, okay, yung puno, yung pangangalaga, yung pagpapahalaga ng Diyos Ama at yung ibinabanggit na palaala ni Jesucristo nga huwag kayong humiwalay sa akin, buhay na buhay, para mabubuhay tayo sa Diyos Ama, sa pangalaga ng Diyos Ama, sa buhay ni Jesucristo, ay dyan pa rin umiiral ang sinasabi nating later on na bunga ng pag-ibig. Hindi naman tayo na nabubuhay lang tayo sa Ama at sarilihinin ko lang ito. Nabubuhay ko kay Kristo at sa akin lang ito. Hindi magbubunga talaga ito sa sinamang bunga ng pag-ibig, pag-ibigan. O di ba? So, nakiisa tayo. Pinangalagaan tayo ng Ama. Inalagaan tayo ng isang, ano tawag doon? Yung yung taga-mangalaga ng vineyard. Ganun po na tinitingnan niya na hindi tayo talaga mahiwalay.
at mayroon tayong fertilizer, mayroon tayong ano pa yung sinasabi ni Steph kanina, mga pausok. Yung pausok ngayon, yung sinasabing nagbibigay yung ng portion din ng mangga. Ginagamit yun sa Cebu kasi para magbigay din ng sigla, no? Kakaiba yun na mayroong mamatay ng mga pesticide, insecticide, mga ganyan. So anyway, nakita ko sa actual yan sa amin sa Cebu. Yung mga malaking mangga, paano pinausukan at bakit pinausukan. Okay. Pangangalaga yon, parte yon. Ibig sabihin, that is a part of taking care of that tree, of that body, of that life. And that life will be settled and look into it very with verification. Kung makita mo na siya, ay nagbubunga ito maayos, nagbubunga ito, makikita sa sanga, nakita ito sa bunga, sa bangong magbubunga, makita sa sanga, sa bangong sanga, makita sa dahon, at ng kulay, at ng mulaklak, at magbubunga. So yun po ang proseso na ating, hindi natin mabigla-bigla ito. Now, from our personal knowledge, we cannot serve God immediately because of that. So very important na napupunta tayo sa sinasabing personal talk muna, real talk muna. Ibig sabihin, inimisyoman natin ang ating pagkakilala sa Diyos Ama, Diyos Jesucristo, at Diyos Espiritu Santo. Nakita natin silang tatlong Diyos. Sa bawat isa, we treat them everyone as God, ngunit hindi sila nagkahiwalay at iisa lamang. So, matindi yung pagmamahalan kasi wala ngang puwang kasi eternal God naman yan. Hindi naman yan tao nagmamahalan. Pero tayo, kung nagmamahalan tayo, mayroong puwang. So, kahit na nagmamahalan tayo, sabi natin nagkaisa tayo, mayroon talaga hindi pagkakaisa. Pero sa Diyos ay palaging buhay kasi nila yun eh. Ang unity, yung love. Kaya nga, walang puwang. Kaya nga, iisa lamang. Silang tatlo. So, matindi mga kapatid, ang eternal relationship na titingnan, we examine to our personal relationship with God. Yung number 2, yung sinasabi natin, yung pagsubaybay pangangalaga sa ating komunidad, sa ating family, kung ano man yung dapat pagpapasyahan, together. Pakinggan ang bawat isa. La mia amica mi viene almeno un quarto. 10 minuti. Okay. So, yung sinasabing, pag may problema, lalo na sa Acts of the Apostles, pupunta sa mga leaders. Ibig sabihin, ipaabot po at pagsamasamahin, makikinig. Okay, importante ito. Makikinig, magpakinggan. Kasi hindi lang ito maresolba. Kung resolbahin, kasi komunidad nga galaw. Yung simbahan nga galaw. So, palakihan nga galaw. So, importante na isama ang bawat isa para mapagpasyahan ang magandang resulta upang mamunga na naman. Mapangalagaan ang pagsubaybay sa puno na iyan, sa komunidad na iyan, sa pamilya na iyan, na ikaw ay binibigyan ng ipinagkaloob ito sa Diyos sa iyo. Ibig sabihin, tayo po ay tagapamahala lamang. We are administrating everything what God has given us as a gift. Regalo ito ng Diyos. Na ako, ikaw, ay inaabutan nito upang makatulong at maging mission instrument. Mission mo at the same time, instrument ka sa kaligtasan. O di ba? Kung hadlang ka sa kaligtasan, hindi ka naman magbubunga. At hadlang, hindi naman mamunga ang iba. Huwag naman, no? Putol na naman. Putol at tawag, putulin ka ng Diyos. So, kasi hadlang ka sa hindi pangligtas sa mission at yung sinasabing mission at yung gift na pinagkalaan sa iyo ng Diyos. So, buhay man na pinagkalaan ng Diyos, sa mission man at habang nag-ongoing tayo, nandun po ang pagsubaybay at makiisa tayo pakikinggan natin ang bawat isa. Yun ang number 2 na nakita natin sa first reading. Ang sa second, sa gospel, nakita natin yung sinasabing tunay nga ang relasyon ng Diyos Ama at Anak at si Banal na Espiritu Santo. Palagi po natin habang nagpasya tayo together, talagang pakinggan natin ang Banal na Espiritu Santo. Hindi lang sa atin sa pagdadasal, hindi lang sa atin desisyon din, kundi pati na ang desisyon ng Espiritu Santo na tayo magkaisa at tunay na pagdesisyon ay mayroong mapapasyahan na mapayapa ang lahat at mapagalaw ng maayos, magbubunga ng mula sa ayos na pagmamahal, pagdadasal, pagpasya together, pakikinggan together, at magbubunga talaga dahil sa pakikinig
sa banal na Espiritu Santo. Purihin ang Diyos mga kapatid. Maraming salamat. Sort of verification na itong mga sinusubaybayan natin ay talagang nandyan pa tayo. We are in our knowledge. We are together in Nag-request. understanding the same gospel po. Tingnan natin. Kung hindi kayo magtatanong, ako yung magtatanong ha. Ha? Brother Ike, mas mahirap yata kung kayo ang magtatanong. Sige po. Magtatanong lang po ako sandali. Teka. Ang kasi nakita po sa ating gospel and ang ating unang pagbasa. Ito ba pareho silang merong lilinisin? Jesus Christ as the uba, Pa naman ako bukas. the tree of grape na inaalalayan ng Panginoon, and he said Nga na Tapon pa yun kailangan linisin, alisin na ang hindi magandang magbunga o hindi nagde-develop, and then sa unang pagbasa also, di po ba sabi ninyo ang papatuloy nila is to clean, hindi wala akong just like dalawa. Kita mo parang to clean din ang mga tao, not physically but spiritually. titingnan ko kung ano Siguro ang gagawa. ng Panginoon, gano'n naman talaga, spiritually tayo lahat. And then Ay, ganun. my interpretation Tingnan ko. of both, it says that kailangan tayo kumapit sa Panginoon, believe in Him, so that we will grow just like the ubas, na maging mabuti tayo, maging mabunga, masagana ang bunga. And then, doon sa unang basa din, para maging mabuti din sila, kaya kailangan makinig sa salita ng Panginoon, follow the Lord. Ang tanong ko po, yung tama po ba na iyang dalawa ay, ano ang connection nilang dalawa ng unang pagbasa and ang mabuting balita? Tama po ba ang interpretation ko? Thank you po, brother, kung masasagot. Thank you. Magandang obserbasyon. Yung paghambing sa dalawa. Sa gospel, mayroong nangyaring paglilinis, yung pagputol para makita ang kuan. At dito rin sa first reading, sa mga Acts, mayroong sinasabing sa pagtutuli, sa sinasabing mga pagtutuli, mayroon ding paglilinis. Di ba, sister? Yan ba ang ibig mo sabihin nga may dalawang kaugnayan ang dalawang readings doon sa paglilinis? Opo, pareho. Dito sa unang pagbasa ang paglilinis ng mga tao, and then the same sa mabuting balita, because sa mabuting balita, it is that Jesus Christ that speaks to the God with the guidance of God the Father. And then dito naman sa unang pagbasa, it is Jesus was telling all the people in Yes the po. Gentiles, yun po. Kung parehong ganun ang interpretation ng tao ng unang pagbasa and mabuting balita. So yung parehong interpretation, hindi po, okay lang yon. Pero mayroong kaugnayan ang sinasabing common na salita ng paglilinis. May paglilinis sa punong kahoy, kasi body of Christ, yung unity of ourselves with God, with Christ. Doon naman sa tuli, ay testamento kasi yun yung kaugnayan lang yun ng mga tao sa Diyos Ama. Okay, dito naman ay kay Hesus Kristo sa sinasabi. Pero ganun pa rin pag sinasabi ng kaugnayan na paglinis sa Old Testament ay sa Diyos Ama. Sa Gospel ay sa Hesus Kristo. Ganun pa rin sinasabi ng paglinis. Importante ito kasi Wala po kayo.
tumatakbo yata kayo. Klarado na ba? Klarado na? Yes po, maliwanag na. So, okay. Titingnan natin na hindi siya pareho kasi ang paglilinis sa Old Testament ay ayon sa sinasabing physical, okay, physical na kasinlangan ng mga Hudyo at sa religion ng mga Hudyo, hindi sa ibang mga tao towards God the Father. Dito naman sa gospel ay itong paglilinis na sinasabing ganon din inalagaan ng Diyos Ama, sabi ni Jesucristo, sa Kanya papunta naman tayo sa sarili ni Jesucristo kasi siya yung puno, siya ang ubas. So, hindi siya pareho kasi iba-iba ang tinutukoy. Ang Ama doon, ang direksyon niya sa pagtuli at sa mga Hudyo lamang iyon. Dito sa gospel, patukoy papunta naman sa kay Jesucristo, inalagaan pa rin ng Ama. Pareho siya at the same time din, so hindi pareho at saka pareho. Pareho siya sa sinasabing paglilinis kasi Diyos naman ang pupuntahan. Si Jesucristo ay Diyos. Sa Old Testament, ang pupuntahan ay ang Ama sa pagtutuli nila kasi dinidedicate na nga nila yung testamento na iyan, yung kaugnayan na yan. Kaya magpatuli sila sa Diyos Ama. At para lang sa mga Hudyo iyon. So, ang ibig sabihin, Diyos naman ang pupuntahan. So, sa madaling sabi, maganda yung sister na mayroong pagkaparihas at mayroong hindi. Ang hindi pagkaparihas kasi iba-ibang persona ang tinuunang pansin. Okay? Ang pagkapariha kasi Diyos ang pupuntahan. Si Jesucristo ay Diyos, anak, at sa Diyos Ama ay siya yung Diyos Ama din. So, Diyos pa rin ang pupuntahan. Ang common dito, denominator, sa paglilinis na ito, kasi Diyos ang pupuntahan. Ibig sabihin, hindi talaga, wala talaga makalapit sa Diyos. Wala talaga makalapit sa Diyos pag hindi kailangan na maglinis muna. Ibig sabihin, yung sinasabing, kung magkasala tayo, maglinis ka muna. Magbalik loob, humingi ng patawad, magsisisi. Ayun, maganda yun. No? So, paglilinis na walang makalapit sa Diyos. Hindi kaya-aya, hindi kalugod-lugod sa paglapit sa Diyos. Ang hindi taong nililisan, pinutulan, anong tawag doon, ano pa, nilagyan kung ano-ano pa upang magbunga. Wala talaga. Hindi ka pwedeng magbunga at makalapit sa Diyos nang dahil hindi ka malinis. Okay? Kasi hindi nga natin mapariha ang Diyos sa atin. Kaya nga, palagi nating naugnay ang mga Hudyo na pag nasa harap sila ng Diyos, talagang very silent, very perfect ang move, stricto sa mga galaw sa loob ng selebrasyon. Tayo mga Katoliko, minsan nga hindi nga tayo nag-aayos ng damit, hindi tayo nag-aayos ng pagtayo, pagluhod together. Hindi naman nagrespeto, minsan naggumagawa pa ng mga pindot-pindot sa loob ng simbahan ng cellphone. So, yung mga ganyan po, yung pagprepara sa bawat isa sa paglapit sa Diyos. Diba? Naabot na tuloy tayo dito, sisters. Maraming salamat, Sister Justicia. Salamat po. Amen, brother. Ay, Salamat po, tatanong ko lang. brother. Salamat po. Tatanong ko lang, brother, ay, ibig sabihin, yung pagtutuling iyon ay yung nung panahon lamang ng mga Hudyo, panahon ng Ama. At ngayong mga panahong ito, yung pagtutuling iyan, kumbaga may hindi na obligasyon. Dahil kung i-obligasyon, ay alam naman natin ng mga puti, alam mo, brother, ay, lalo na rin sa Paris. Yun nga, pinag-awayan pa nga ng asawang Francie, at kukunti ko lang kaunting sandali. May kaibigan kami, nag-away sila dahil sa pagtutuling yan. Pag pinatuloyan daw yung kanyang anak, ay hihiwalayan yung Pilipina. Kaya, ibig sabihin, yung pagtutuli ay hindi na obligasyon ngayon para sa pagpupuri sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lang tanong ko, brother, right? Pakisagot nga po dahil alam naman natin ang panahon ngayon. Amen. Totoo yun, brother, hindi na obligasyon at hindi lang ngayon. Ibig sabihin mula noong nag-away dito, itong sa Council of Jerusalem sa year, nabuhay pa ang mga apostoles. So, hindi ito obligasyon para sa ating mga hindi Hudyo. Pero ngayon, hanggang ngayon, ang mga Hudyo, obligasyon nila yan. Nagpatuloy. Amen. So, wala tayong problema diyan. Katoliko man, Kristiyano, taga-France, Pilipinas. Iba ng motivation natin eh. Bakit magpatuloy? Iba ng motivation natin, hindi religyoso. Hindi religious. Yung sinasabi kong kanina na health, mga hygiene ang intention po.
Pero kung hygiene man, pwede namang mag-hygienic kahit na hindi magpatuloy. Basta alagaan lang, no? Okay. So, hindi rin tayo nalimitahan dyan sa paggawa ng hygiene sa mga lalaki. Okay po. Kahit na hindi magpatuloy. Sige po, magtanong po tayo. Patanong pa po, Brother Art, nung mga panahon pa na unang panahon, Genesis, alam na po ba nila ang Holy Trinity? Meron na po ba nababanggit na Holy Spirit that time? Teka. Okay, sa panahon ng Old Testament, mayroon nang nabanggit, sister. Pero hindi patukoy sigurado na Holy Spirit ito o Santissima Trinidad ito. Kasi ngayon lang, ibig sabihin, after na namatay ang mga apostoles, nakasundo ang mga alagad ng mga apostoles na i-establish ito. Ano ba yun ang pinag-awayan natin patungkol sa Diyos? Sino ba talaga ang Diyos? Sa parte lamang ng Katoliko din, Kristiyano. So, sinigurado na yun sa Katoliko. Na-establish na natin ito, gawin na nating doktrina. Pero noon, hindi patukoy kasi wala pang doktrina. Sinabi, pero mayroong umiiral. Mayroong nagpapakita ng Espiritu Santo. Tingnan natin uli sa Genesis chapter 1, verse 2. Genesis chapter 1, verse 2. Unang libro, unang taludtod, unang kabanata sa Biblia. Nabanggit ang umiiral sa ibabaw ng tubig ang banal na Espiritu. Sa ibang salin po, lalo sa Jehovah's Witness, sa Genesis 1:2, sinasabi, umiiral sa ibabaw ng tubig ang puwersa ng Diyos. Pero puwersa ng Diyos, hindi lang puwersa ng Diyos, the power of God, hindi lang, kundi the Holy Spirit yan. Okay? Yun ang tinutumbok, tiniyak na ng Katoliko. Na ang salin diyan correct, hindi yan puwersa, kundi talagang Holy Spirit niya. Okay? So, nandoon na ba din sa Old Testament, sa Genesis chapter 1, verse 1, ang sinasabing Jesucristo at Ama? Yes po. Nandoon na rin kasi habang sinasabi ng Diyos na lalangin ko o lalangin natin. So Genesis 3 chapter 15, lalangin nyo. Genesis 3 chapter 26. Genesis 1:26, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at larawan. So lalangin natin, pag sabi niyang plural, hindi yun nagtukoy na kasama niya mga angels kasi hindi naman creator ang angels. Kundi sila po, banal na Santo po yun. Ang salita ng Diyos, ang Ama, at yung Espiritu Santo. Hindi pa yung tukoy. Okay? Hindi pa yung sigurado. Pero nandoon na yung tatlo pa rin. Plural kasi. Nga, sino mong lumalang sa atin? Plural naman. Di ba? So, nandoon ang Ama, nandoon ang Anak, nandoon ang Espiritu Santo. Okay yan, sister? Baru bilang doktrina later on. Ayan, kamatay ng mga apostol. Gaano po importante sa atin ang pag-sign of the cross? Kasi sa mga Muslim, they do it by tawag nila sa samba, nila sa floor. Ulo nila sa floor. Kasi tayong mga Katoliko, we do it anywhere. Halimbawa, padaan tayo sa church, we do the antanda. Kahit nasaan tayo nag-aantanda. And then, yung po ang pag-antanda natin ng after the communion, after receiving the communion, is it necessary pa ba tayo na kailangan mag-antanda tayo? Kaya, ano po ito kahalaga? Thank you.
ito sa ating mga Kristiyano Katoliko, kasi Katoliko lang nagtanda sa katawan ng cross. Necessary ba na kailangan mag-sign of the cross tayo? Kailan po? Sa saang panahon na necessary? Ngayon, ano yun? Ngayong mga panahon to. Kasi noong yata, hindi yata, nagsa-sign of the cross pa eh. Nung panahon na, Yung kung sabihin natin na bilang obligasyon, bilang utos Kristiyano Katoliko, yes po, ang pagtanda ng Sign of the Cross, ay ginawa na nating obligasyon iyon sa bawat galaw natin nga privado at komunidad. Lalo na sa loob ng misa, mayroong beses, may mga panahon kailan magtanda ng cross. Sa privado, yung sinasabi natin, gusto mo kailangan kang mag-sign of the cross bago ka kumain, pagkatapos ng kumain, bago ka o pagkatapos ibig sabihin kagigising mo lang sa umaga, bago ka matulog, magsanda ka ng cross, maging obligasyon at maging devotion mo rin iyan. Kasi bakit? Ang tanong ng obligasyon kasi bakit? Kasi sino bang nagkaugnay ng buhay mo? Bilang Kristiyano Katoliko, ang naugnay sa ating buhay ang Santissima Trinidad, hindi po si Kristo lamang. Hindi po ang Espiritu lamang. Ang naugnay sa ating buhay bilang Kristiyano Katoliko ay Santissima Trinidad. Tatlo po yan. So kaya nga, gawin mong obligasyon, yes po, pwede. Kasi maobligar ka talaga, mahal mo ang Diyos eh. Mahal mo ang banal na tatlo eh. Amen? So, yung obligasyon na yan, Tapos, brother, pero ganito yung mga sisters, maintindihan natin. Yung obligasyon na yan, ipapataw ba natin, ipapatong ba natin sa mga kasama natin? Pag maintindihan nila ang sinasabing meaning. Pag hindi lang maintindihan, huwag naman, no? Huwag po. So, gawin mo personal yan, privado, kasi konbinsido ka. Pag hindi, turuan muna natin sila. Okay? Pero mayroong mga obligasyon talaga na napapanahon. Ibig sabihin, yung pagsama-sama natin sabay, mag-sign of the cross sa loob ng misa. Okay? Iba yung private kasi, ibang private. Na sinasabi mong, konbinsido kasi ako, ginawa kong obligasyon ito na magtanda ako ng cross. Personal, private. Ayan po. brother, yung po kasi, di ba, sabi nila, pag nag-communion ka, hindi na kailangan mag-sign of the cross. Di ba, pag natanggap mo na ang communion, before you Okay. kneel down and pray, you have to, di ba, gano'n nag-sign of the cross ka. Yes po. Ito yung pinaka... Okay, ito yung correct. Hindi mo pinaka-correct. Pag pupunta tayo sa communion, di ba maglilinya tayo, maghintay tayo sa ating turno, di ba po? Yes. Okay. Pag nasa turno ka na, maraming ekspresyon ka, pwede kang lumuhod, pwede kang yumuko, pwede kang magtanda ng cross. Bago ka tumanggap ng communion. Pagkatapos ng communion, nandyan na si Jesucristo sa iyo, lumakad ka, magsabi kang amen, lumakad ka, pumunta sa iyong pwesto at mag-sign. Hindi na kailangan ng cross. Nandiyan na si Kristo sa iyo eh. Ang cross na bago ka na communion ay pag-sign ng respeto, adorasyon. Pag-sign ng pagsamba. Yan ang nagtanda ka ng cross. Kaya nga yumuko ka o lumuhod bago ka tumanggap. Pagkatapos na tanggap mo na, silent ka, pumunta ka sa iyong upuan. Okay? Huwag nang mag-sign ng cross. Kasi wala nang meaning eh. Wala nang meaning po. Diyan, see. Thank you po. Thank you. That's it. Yung pinag-uusapan namin na ganun kasi sabi nila, not necessary. Yun. Kaya nga in-arrange natin at inulit natin dito. Kinopirma natin yan. Na bago gawin mo, pagkatapos hindi na. Okay? Natural. Kung pumunta ka naman sa iyong upuan, lumuhod ka or mag-silent, may personal kang dasal na naman doon kasi kinausap mo ang Diyos nga nandyan na sa iyong katawan, pwedeng mag-end ka rin ng sign of the cross. Private na naman yan. Pero in your own way, di ba? Nga wala makadisturbo, mag-sign of the cross ka kasi private yan. Di ba? Naluhod ka ba, naumupo ka ba, o may binabanggit ka sa iyong isip, sa iyong puso, tapos ini-end up mo naman ng sign of the cross. Di ba? At saka ka na umupo na naman at maghintay sa final blessings. Private lagi yan ng mga galawan na yan. Kasi may intention ka bakit ka nag-sign of the cross. Pero right after, nga natanggap mo na si Kristo, nag-sign of the cross ka, anong meaning? Ang meaning kasing palagi natin, natanggap mo na kasi. So, magrespeto ka na, lumakad ka na,
at pumunta ka sa iyong upuan at mag-silent at magdasal, mag-adoration in a very reflective manner, contemplative manner, reflection mo. Tapos, sa iyong reflective manner nga wala kang binabanggit, saka ka na umupo, maghintay sa final blessings, i-end mo ng signing of the cross, walang problema yun. Kasi ending naman yun sa iyong personal na dasal na hindi mo binabanggit. Thank you po. Hindi po, pwede po. Brother Ike, gandang hapon po. Ano po ang ibig sabihin nung sinabi ang sangang hindi namumunga ay pinuputol at ang namumunga ay nililinis o tinatabas? Ano kaibahan ng dalawang ito? Ang tanong ko, Brother Ike, sinasabi po ang sangang hindi namumunga ay pinuputol at ang mga namumunga ay nililinis o tinatabas. Ano ang kaibahan ng dalawang ito? Kasi yung hindi ganyan na kasi, ibig sabihin, totoo din, kasi meron siyang yung bad, mayroon ibang influensya. Totoo din. Ah, So, pag may ibang influensya kasi may mga pesticide, o pesticide, mga insecticide, o mga insekto, totoo din, di ba? Tanggalin mo yung mga dahon, tanggalin mo yung mga sanda. Kasi nakakasira yun sa iba. Nakuha mo ba? Opo. Kung ikaw ang nangalaga ng bulaklak, ganun yan. Tanggalin mo yung dahon na yan kasi nagkasira din yan sa iba. Nakakahawa. Tapos yung iba naman na hindi kahawa, nakasira, para mas lalo pang magiging. Yan. Yan ang psychology doon sa sinasabing psychology. Yung pangalaga ng tanim. Nakita mo ito. Gugupitan ko ito, mas lalo pang yayabong ito at sasanga pa. At bubong. Di ba? May intention Yes, kasi brother. palagi ng Diyos. Ang isang intention, hindi nakahawa. Ang isang intention, mas lalong bubunga at gagana sa sagana pa. Amen? May intention palagi. Amen. Okay. Parang sabi nga, pag ang bulok ay tinabi mo sa maganda, yung maganda mabubulok din. Kaya palaging kailangan magkahiwalay. Parang ganun nga pala yun. Dahil maski anong gawin mo, pagka idinikit mo ang mabuti, ay talagang mabubulok at mabubulok pag hindi makakalayo at makapagbabago. Parang ganun pa rin, brother, hindi ka. Amen. Tama yan, bro. Tama yan, brother. Mabubulok, magkahawaan, o yung mga ganyan. Klarado na? Are you satisfied and you are overwhelmed with the guidance of the Holy Spirit? Ibig sabihin, klarado kasi mas lalo namumutawi sa ating bibig na maliwanag ang gabay ng Espiritu Santo para sa ating lahat. Yun po. Okay. Amen po. Amen po. Amen. So, tuloy lang mga kapatid, makiisa, makihango, makihalubilo, at huwag magpahawa at huwag mangahawa. Dalawa, matindi yun, brother. Mas humahalo ka nga. Mamubunga tayo. Huwag yung mangahawa naman, oy. Liban lang sa kabanalan, liban lang sa kabaitan, kabutihan. Pwede yan, sisters and brothers. Talaga, yung paglilinis yung sinabi din kanina, na hindi basta-basta lumapit sa Diyos kasi linisan ka talaga, putulin ka talaga ng Diyos. Matindi, no? Ang galing din yun. Na Sister Justicia, okay din yun. Kasi malinis ang Diyos eh. Malinis ang lahat. Maglilinis. Diba po? Sa puso ha, sa puso, isip damdamin. Huwag naman yung mga physical lang. Okay? Okay na? Are you in, kapatid? Wala na po ba magtatanong? Talaga, purihin ng Diyos. Nandyan ka lagi kayo. Ililista ninyo mga kapatid, yung mga tanong at mga tanong na maitanong din sa inyong mga bata, mga anak. Kasi masasagot na ninyo yan. Catholic Faith Defender, marami na kayong natutunan. Marami po kami natutunan, brother. Yes po.